So, ano tayo, no? Canada tsaka France. So, alam naman natin in the past na pag Canada tsaka France, usually nananalo ang Canada. Pero ang Canada this year, 2023, talagang nagpalakas ng gusto, nag-recruit ng napakaraming NBA players. I mean, meron na rin silang kagaya ni Jordan Clarkson, di ba? Meron na silang ala Clarkson na player in si Julius Alexander. Yun nga yung nagpanalo sa kanila nung upilit yun. No? Pero ang kaibahan nun, Canada defended well. Okay, kahit nasusupalpal sila ni Nicolas Batum, hindi sila umayaw. Di ba? Yung mga slashing nila, yung shooting nila, lahat yun gumana. Although lumaban din yung France, pero talagang iba uminit itong si Julius Alexander no. Isa to sa mga top scorers ng NBA. Top scorer to ng Oklahoma City currently. So, sinamahan mo pa nung brand ng basketball ni Dillon Brooks. At saka itong sila RJ Barrett, yung kanilang pagiging NBA caliber lumalabas. On both ends yun. On both ends yun. Kasi hindi naman din biro yung kalaban nila, yung France. Di ba? France is one of the top teams at matagal nang magkakasama yan. Si Evan Fournier, si Nicolas Batum, si Rudy Gobert. Ilang taon na nating nakikita yan sa Team France. Yan yung mga huling yung ilan sa mga nabanggit ko, kasama pa ni Tony Parker yan. Si Tony Parker is Hall of Famer na ngayon, di ba? So, ibig sabihin, matagal na naglalaro sa Team France yan. So, yun yung maganda dito sa FIBA World Cup. Hindi lang natin nakikita sa Pilipinas, kundi sa Japan at saka sa Indonesia, yung NBA caliber basketball. Nakikita na ng Japan, ng Indonesia at ng Pilipinas yung kung paano maglaro yung mga NBA players na kasali. Na naglaro kasi merong nag-back out. So yung nung naglalaro, makikita na natin yung kalidad nila. Yun nga lang, ang tendency is over-reliant tayo dun sa player. I mean, kasi sa FIBA, kailangan dyan 40 minutes na offense at saka depensa Hindi naman pwedeng didikit ka lang. Ang objective mo dyan, manalo. Di ba? Hindi, ang objective mo dyan dapat is manalo, di ba? Ang objective mo dyan, dumikit. Kasi kung dumikit ka, and then, dumikit ka nga, pero ang end nun, talo ka pa rin, di ba? Although dumidikit ka, hindi ka natatambakan, pero iba yung pakiramdam pagka nakasilat ka. Yeah. Iba yung pakiramdam pag nakasilat ka. At sana yun ang ma-realize ng Gilas Pilipinas kasi yung Canada, parang ang nangyari, sinilat yung France o na-upset yung France. Na expected ng karamihan, including me, na mananalo against Canada. But yung Canada is a different team this year dahil sa mga players na nasa lineup nila. So, yun lang po.